babaeng mapagpanggap na mayaman, mapapahiya sa kanyang mga katrabaho nang malamang mas mahirap pa pala ito sa daga. Dahil doon ay magsisimula na siyang makaranas ng pagmamaltrato sa mga katrabaho. Ngunit wala silang kaalam-alam na asawa pala talaga ito ng bilyonaryo na kanyang tinakasan. "Bullshit, Elma! Where are you?" Rinig ng babae ang pagsusimigaw ng lalaki, subalit nagpatuloy ito sa pagtakbo. Hindi niya alintana ang rumaragas ang ulan. Ang mahalaga sa kanya ay makaalis sa islang yon. Ayaw niyang itaya ang pangarap niya nang dahil lang sa kasunduan ng kanilang mga magulang. "If I catch you, I'll kill you." Muli niyang dinig sa lalaki. Nagulat pa siya nang magpaputok ito ng baril. Napatakip tuloy siya ng tenga at halos maiyak na siya. Mukhang seryoso nga ang lalaking papatayin siya kapag nagkataong maabutan siya nito. Palapit ng palapit ang boses ng lalaki, kaya kahit maputik na pinilit pa rin niyang makarating sa pampang kung saan may naghihintay sa kanya doon. Kahit halos magtakip silim na naaaninag pa rin niyang lalaking nakatayo sa isang motorboat, kumakaway sa kanya. Nabuhayan siya ng loob. Nang makarating nga siya, ay nagyakap pa ng dalawa at di na nga niya napigilan pang umiyak. Ngunit, natigil ang emosyonal nilang pagkikita nang marinig niyang humahabol sa kanya. "Elma!" Mabalagsik na sigaw ng humahabol sa kanya. Kasabay noon ay ang pagputok ng baril. Habol ang hininga ni Elma nang magising siya. Nasapon na lang niya ang kanyang dibdib dahil sa takot. 1 year has been passed, pero parang hindi naglalaho ang kanyang trauma sa lalaking yun. "Alma, are you okay?" Tanong ni Rosie sa kanya nang maabutan siya nito sa sleeping quarter. Inabot ni Elma ang kanyang tubig sa side table upang makainom. Then she nodded. Just a funny nightmare." Pang-aalibay na lang niya upang hindi na humaba ang kanilang usapan. As if namang magtatanong si Rosie sa kanya. Alam naman niyang hindi ito magiging concern sa kanya. "That's good. Anyway, time out na. Let's go to Starbucks?" Pag-aaya niya. Nang nasa counter na sila, ay medyo nakatulala si Alma. Iniisip pa rin niya ang kanyang nakaraan. "OMG! I forgot my wallet! Kasi naman, natakot ako kanina sa nightmare mo. Can you pay my order for a while? I'll pay you later kapag nakabalik na tayo sa office." Bulalas ni Rosie na siyang nagpagising kay Elma. Gustong mainis ni Elma dahil hindi lang siya isang beses pinagbayad dito sa mga ganitong senaryo. At lagi nilang kinakalimutan na magbayad. And in the end, kaunting bagay lang naman daw yun sa kanya dahil magkaibigan naman sila. Isa pa, mayaman siya. She can't refuse since kasalanan din naman niya. Nagpanggap kasi siyang mayaman para makasabay sa mga social climber ng co-workers. Kung hindi naman kasi niya gagawin yon, baka gawin din sa kanya yung mga ordinary employee doon na basta nilang inaapakan, kaya maraming nagre-resign sa kumpanya nila. Since dito ba lang siya komportable sa trabaho, ay titiisin muna niyang pakikisama sa mga plastic niyang katrabaho. Mahirap kasi magtrabaho sa labas dahil bukod sa mabibigat ang trabaho, mainit at konti lang din ang sweldo. Pero kailangan niyang gawin yon upang di matrace ang tinatakasan niyang lalaki. Pag kasi sumilip ang mukha at NBI niya sa biometric, automatic mahahanap na siya. Ngayong mahigit 1 taon nang lumipas, nakagawa na siya ng fake documents at siguro napagod na yun sa kakahanap sa kanya. Hindi na yun maghihinala na nagtatrabaho na siya sa government. "Okay, fine," nasabi na lang niya. Tuwang-tuwa naman ang isa niyang pumayag na siya. Ngunit gusto niyang manlumo nang malamang mahigit 800 ang babayaran niya sa kanyang kasama. Hindi pa siya nakaka-order pero mukhang aabot ang 1,000 ang babayaran niya. Malaking halaga na yun sa kagaya niya kahit mag-isa lang siyang namumuhay. May pinag-iipunan kasi siyang business. Ay, sa susunod, hindi na talaga ako magbabayad o sasama sa kung saan pupunta ang mga pasosyal kong katrabaho. Lalo na tong si Rosie. Paghihimutok niya sa kanyang isipan. Umorder lang siya ng kape without any snacks. "Yan lang ang kinuha mo? Why naman?" It's okay. I'm on my diet. Isa pa, I'm here to relax my mind." Aniya, tumango-tango naman ang isa. Pagkatapos, ay inilabas ang kanyang iPhone 15 na hindi pa fully paid. Pinicture nito ang kanyang order na akala mo na may siyang nagbayad. Di pa na kontento at pinasa kay Elma ang kanyang cellphone upang magpa-picture ng candid photos. "Sa iba na lang, gusto ko munang mag-isip, Rosie." Alibay niya.
Alam niyang matatagalan na naman itong inumin ng order niya dahil kapag di nito nagustuhan ng kuha, ipapaulit-ulit na naman. Sige na please, 1 take lang. If I said no, no. Di siya nagpatinag sa pakiusap ng kasama. Muli sana naman itong mamimilit pero nakita niyang isa sa ka-office mate nila na mukhang inutusan na mag-order ng mga kasamahan nilang dalawa sa office. Tinawag niya ito at kunwari nakikiusap na magpakuha ng picture. Isa itong ordinary at baguhan na katrabaho nila kaya inaali-alila nila. Napapailing na lang si Elma. Gusto niyang maawa pero wala siyang magawa kaya tumingin na lang siya sa labas. And as expected, pinaulit-ulit ni Rosie ang utos rito na kesyo ayusin na medyo di tama ang anggulo na ewan. Napapabuntong hininga na lang siya hanggang sa may maaninag siyang sasakyan na itim sa may di kalayuan. Nagsalubong ang kanyang kilay dahil sa kaba. Kanina kasi ay nakita niyang nagpark in doon pero wala siyang nakitang lumabas man lang para nagmamasid lang. At ayaw man niyang isipin na siyang binabantayan noon, tinitigan niya yun at sinuri hanggang sa lumarga na nga yun at umalis. Sinundan niya yun ng tingin habang kumakabog ang kanyang puso. Di naman yun tumigil sa kinaroroonan nila kaya iwinaglit niya na sa kanyang isipan na yun ngang naghahanap sa kanya. Kasi kung nahanap nga siya, malamang kakalad ka rin siya ng mga yun papasok sa sasakyan. Lalo na at kasal naman talaga siya. Kaya di rin siya makapagsumbong sa mga otoridad just in case. Ay, sa wakas, after how many years, nakuha mo na rin ng right angle. Well, thank you. Pwede ka na umalis. Ani Rosie. Napalingon sa kanila si Alma na tila ba nagising sa realidad. Humigop siya ng kape. Kahit gaano pa niya isipan na nagkamali lang siya, ay hindi pa rin niya maiwasang mag-isip ng kung ano. Mas okay ng ganito na may mga ordinary tayong coworkers para may mautos-utusan tayo, di ba Alma? Ani Rosie na di napansin ang pagkabalisa ni Alma. Ngayon pa lang ito nilamutakan ng kanina pang nakalapag niyang pagkain dahil inuna pa ang pagpupost sa IG, TikTok at My Day sa FB. Hindi nito sumagot at hinayaan ng kasama. Is she okay? Tanong ng parents ni Alma kay Eric sa phone. Yes mom, she's doing good. Hayaan muna natin siya sa trip niya sa buhay. Sagot ni Erox na para bang hindi nag-aalala. Matagal niya nang alam simulat sa pool kung anong pinagdadaanan ng asawa, kung paano siya nito pinagtaguan. Akala kasi ni Alma ay madali lang siya nitong mapagtataguan, pero hinayaan niya na ito dahil sa pag-handle ng kanilang business. Alam niyang inaakala lang ni Alma na arranged marriage lang sila due to their parents' closeness. Pero ang totoo, gusto talaga niya si Alma. Mahirap makontrol, may sariling desisyon, may strong personality at talaga namang pinag-iisipan nito ang kanyang mga hakbang. Bonus na lang ang pagiging maganda at sexy nito. Babantayan niya ang pag-angat ng asawa until dumating yung time na makuha nito ang gusto nitong pangarap para sa kanyang sarili at handa na ito sa buhay may asawa. Pero babantayan pa rin naman niya ito just like what he's doing from the very beginning. Mabuti kung ganon, ipapaabayan na namin siya sa'yo. Mukhang di na pala namin kailangang mag-alala. Saad ng ina ni Alma. Medyo nakampante na sila dahil lahat naman ng updates ay binibigay ni Eric sa kanila at halatang di nito pinababayaan ng anak nila. Ngayong maayos na ang trabaho ni Alma na wala nang tinik sa kanyang dibdib. Sa totoo lang ay proud pa nga sila sa anak dahil napaka-independent nito. Yung binibaby nila noon ay di na bata kaya bibigyan na nila ng pagkakataong mabuhay ito sa sariling mga paa. Wala po talaga kang dapat ipag-alala. Nakabantay naman po ako sa wife ko eh. Anito sa mabyanan. Nagpaalam na ito at doon na natapos ang kanilang usapan. Naupo lang sa swivel chair si Erox kapag quiet tinignan ang picture na bagong pasa ng private investigator niya na nasa isang Starbucks. Hinimas niya yun. Ganun pa din, simple at ang lakas ng apil ng asawa. May picture pa doon na nakatitig dito sa sasakyan at tila ba nakakahalata. Napangiti siya. Titingnan niya kung kailan niya mapapansin na matagal na siya nitong binabantayan. Alma, my wife, no one owns you. You're mine. Halos pabulong nitong saad. Kahit miss na miss niya na ito at gustong iparamdam kung gaano niya ito kamahal, pero di niya magawa. Di pa handa ang asawa niya. Isa pa, nasa kasagsagan siya ng pamamalakad sa kanilang negosyo. Matapos ipasa sa kanyang pamamahala sa kanilang kumpanya. While he's building his own empire,
pinapanood niyang asawa na umangat rin. Soon, at the right time, he'll find out how much I care for you. Saad pa nito na para bang naririnig siya nito. Itinago niya ang mga pictures sa isang box kung saan inilalagay niya ang lahat ng larawan na binibigay sa kanya ng investigator niya. Habang tinatago yun, ay siya namang walang takot na pagpasok ni Tiffany sa kanyang office. Ma'am, hindi po kayo pwede dyan. Habol ng kanyang sekretary sa matangkad, maganda at slim na babae. Si Tiffany Vargas, isang modelo na patay sa kanya. Do you know me? Matagal na ako nagpupunta dito. And you know how close I am to your boss. Pagsusungit nito sa sekretary ni Aerox. Let her in, Miss Cuevas. Saad ni Aerox sa kanyang sekretary. Kalmado ito at di man nang nagulat sa pagsulpot ng babae. See? Narinig mo? Muli pa nitong pagsusungit. Gustong umirap ng sekretarya doon sa bagong bisita, pero tumango na lang ang boss nito. Hindi rin naman kasi ito bago sa kanila, lagi na lang ganun ang babae. Feeling entitled, kaya nakakausap nito ang tagapagmana ng Latore International Corporation. Nang makalabas ang sekretarya, ay bumaling na si Eric sa babae. How may I help you, Miss Vargas? Please sit down. Formal nitong tanong, animoy nakikipag-negotiation. Pabebe namang umupo ang babae. Batang formal. Of course, I'm here cause magkakaroon tayo ng lunch date. Doon tayo sa labas. For sure masashock ang mga media if they found out na we're dating. Paliwanag nito, nakala mo'y siguradong na papayag ang lalaki sa gusto niya. Nagsalubong na ang kili ni Aerox. Walang may alam kasi na may asawa siya. Isa pa, isang linggo lang silang magkasama ni Alma sa Easter nung honeymoon session nila. Kaso wala ring nangyari na sa pagmamatigas ng asawa. Isa pa, naging agresibo siya nang malamang sa cellphone nito na may balak pala itong tumakas at kasama nito ang ex-boyfriend. Buong araw siyang naglasing at nang makatulog ay natunugan niyang kinuhang pagkakataon yun ni Elma para makatakas. Dahil sa impluwensya ng alak ay hinabol niya ito ng baril. Idagdag pa na nagsiselo siya. Mabuti na lang at nasa wisyo pa siya nang maabutan niya ang dalawa na nagyayakapan. Kaya di niya ito tinamaan kahit pinaputukan niya ang mga yun. I'm sorry, but if that's the reason why you came here, I respectfully refuse your invitation. Maayos niyang pagtanggi. Kahit naman kasi walang asawa niya, mananatili siyang loyal dito. But, no more but. Putol nito sa pag-alma ng modelo. Wala nang nagawa si Tiffany kung hindi umalis. Naiinis man, pero nagpatuloy sa trabaho si Aerox. Tumingin muna ito sa lalaki. Nagbabaka sakaling pipigilan siya nito. Pero ni hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. May samang loob siyang lumabas ng office. Nang makalabas siya sa kumpanya, ay may mga paparazzi sa paligid na kumukuha sa kanya ng larawan. Bago siya pumasok sa kanyang celebrity van, ay tumigil muna siya at tumawag ng paparazzi. Mabilis namang lumapit sa kanya, lalo na nang hayaan niyang mga itong kuhanan siya ng litrato. Pero ang nagbigay sa kanilang interes ay ang statement niya. My man is so busy, kaya we cannot go out together. But as your woman, I understand him. Di man ito nag-drop ng specific na pangalan, ay tila ba binigyan na ng mga paparazzing yun ng pangalan ng lalaking tinutukoy ng modelo. Pagkatapos, ay dire-diretso na itong pumasok sa kanyang van. Todo pa rin ang kuha ng litrato ng mga yun sa babae. Ang lawak ng ngiti ni Tiffany sa isiping ilalabas sa mga magazine na si Aerox ang lalaking nakalig sa kanya. That way, hindi yun mapipigilan ni Aerox, lalo na at sikat siya sa media. Kahit naiinis siya sa rejection ng lalaking gustong-gusto niya, at least, lilisanin niya ang lugar ng nakangiti. Look! Sigaw ni Rosie sa mga katrabaho while nagsiscroll siya sa social media. May mga lumapit sa kanya, liban kay Elma na busy sa kanyang trabaho. Kailangan niyang unahin yun kaysa makialam sa chismisan sa media na wala namang kinalaman sa buhay niya. Si Tiffany to! And guess what? She's dating Mr. Latore. Totoo palang rumor. Kaya pala lagi siyang nagpupunta ron. Hindi ko to matatanggap. He's hot, handsome and higit sa lahat, napakayaman. Mangiyak-ngiyak na saad ni Rosie. Ganon din ang iba na nagkakagusto si isang Aerox Latore. Natigilan naman siya sa pagtitipa dahil sa kanyang narinig. Aerox Latore?
Sambit niya sa kanyang isipan. Di siya pwedeng magkamali sa narinig. Alam niyang asawa niyang tinutukoy nila. Pinigilan ni Elma mag-search ang pangalan ng asawa at ang modelong nakalink dito. Matagal niya nang tinanggal sa buhay niyang kanyang asawa at wala siyang pakialam kung ma-involve ito sa ibang babae. Pero bakit ganun ang nararamdaman niya? She's not comfortable sa buong araw niya sa trabaho simula nang malaman niyang balitang yon. Kaya nang mag-out sila at mag-CR siya, ay di niya na napigilang i-search ang pangalan ng dalawa. Pasimple niyang binasa ang mga article tungkol sa asawa. Alam niya kung paano kumilates ng mga peking impormasyon. Maraming lumabas na dati nang nagde-date ang dalawa. Pero ang alam ni Elma ay di mahilig sa babaeng asawa. Seryoso ito sa buhay. Hindi rin ito mahilig sa babae na na-expose sa public. Iyon ay according lamang sa mga description ng kanyang mga magulang bago sila ikasal. Pero siguro nga ay nagbabago rin ang mga tao. Lalo na tinakasan niya ito. He might be dating a lot of girls right now. Pero naghanap pa rin siya ng solidong balita tungkol sa pagkikita ng dalawa. Hanggang sa makita nga niya ang actual na video ng pagsasalita ni Tiffany. Katakatakang isa lang ang videong yon at wala pang viewers. Nagsalubong ang kanyang kilay, puro kasi mga larawan ang ipinapakita sa mga media. According sa video, ay wala namang drinap na naimang babae. Isa pa, wala ring sagot doon si Erox, kaya malaking posibilidad na walang katotohanan ng nilabas ng babae o ibang lalaking tinutukoy niya. Ayaw na ayaw pa naman ang asawa niyang na-expose siya sa mga issue na walang kwenta. Kahit nung kasama pa niya ito, hindi ito tumitingin sa mga balita tungkol sa mga showbiz o sa anumang sikat na babae. Tila ba may namutawing ngiti sa kanyang labi kapag quietly lumabas siya sa CR na kampante ng kanyang loob. Nakita niyang nagre-retouch ang kanyang makasamahan, lalo na si Rosie na naiyak kanina dahil sa balita. Magandang lalaki si Erox at kahit sino na may mabibihag niya. Kung susumahin, ay bibihira lang ang magandang lalaki kapag nagtatrabaho sa business field. Elma, hindi ka ba affected na makukuha na ng ibang nag-iisang Erox Latore? Tanong ni Rosie. Hindi naman sila related sa trabaho natin eh. Pasimpleng sagot niya na para bang wala siyang pakialam sa kaganapan. Nanlaki ang mga mata ni Rosie at nainis. Grabe ha, ang sama ng taste mo. Bulalas niya na inirapan pa si Elma. Napapangiti na lang si Erox nang makita sa phone ng asawa na hinanap niya ang balita tungkol sa kanilang dalawa ni Tiffany. Halatang may paki din naman ito sa kanya. Hacking her account is not hard for him. Siya rin ang rason kung bakit may nailabas na actual video ni Tiffany. Itinago kasi yun ng media upang mas lalong pag-usapan na meron nga silang dalawa ni Tiffany. Wala naman siyang paki doon kasi walang katotohanan yun. Hindi nila yun mapapatunayan since hindi naman siya dikit sa babae. Mapapahiya lang yun kung ipipilit pa rin niya ang kanyang sarili. Pero at least, nakatulong yun para mabuhayan siya ng loob na may paki rin pala sa kanyang asawa niya. Lalo na nang makita niyang ngiti nito. Pinalagyan kasi niya ng track viewer ang cellphone nito na hindi nalalaman ng asawa. Para nakikita niya ang mukha nito kapag nakaharap ito sa cellphone nito. Aba, ang ngiti-ngiti mo ngayon na, Erox. Sambit ni Richard nang maabutan siya nito sa kanilang sala. Hindi man lang niya namalayan ang pagdating ng lalaki. Hey buddy, sorry. Hindi man lang kita napansin. Paano mo naman ako mapapansin? Sa cellphone ko nakangiti. Let me guess it. Totoong issue yung dalawa ni Tiffany? Ngunit sumimangot lang si Erox, sabay nag-dislike sign. So, if it's not because of her, might your wife? Kunwari nang huhula, kahit alam naman niyang si Alma lang talagang nagkakapagbigay ng ngiti sa kanya. Kung hindi ba naman magkapabata ang dalawa para di malaman ang buhay ng bawat isa. Magkaiba nga lang sila ng propesyon. Kahit may malaking negosyo rin sila Richard, ay mas pinili pa rin niyang maging doktor na di naman tinutulan ng kanyang pamilya. They are not toxic like others. You know me, buddy. No one can bring this smile other than my wife. Pagkat namang napatawang isa, wala namang bago. So, what brought you here? Pag-iiba ni Erox. O nga pala, wala ka namang work as of now, diba? You should take a break sometimes. Go tayo. Nag-isip muna sandali si Erox. Naisip niya, nababad din siya sa mga nakaraang buwan sa trabaho, kaya pumayag na rin siya. Nang makarating sila sa Manila Golf and Country Club,
ay naghanda na sila. May lumapit sa kanila na ilang kilalang tao rin. Not until may babaeng nagsalita sa kanilang likuran. "Hi, Erox!" Tuwang-tuwang bati ni Tiffany. Nangunot ang noo ni Erox at Richard nang makita ang babae. Hindi nila inaasahan na makikita nila doon ang babae. "Hi!" Casual niyang tugon. Wala na silang nagawa ni Richard ang makijoy ng babae sa kanila. Di rin naman kasi ugali ni Erox na mamahiya ng babae. Kahit hindi siya komportable na umaali-aligid sa kanya si Tiffany. Pinupunas-punasan pa siya nito at umaastang girlfriend niya. Kahit di naman direktang sinasabi ng mga kasama kung girlfriend niya ba ito, ay alam niyang yun ang iniisip nila. Yun nga lang, sa kagaya niyang mga negosyante, hindi sila nag-i-interfere sa personal nilang buhay. Magaling si Erox pagdating sa golf. Di lang halata dahil di siya masyadong naglalaro simula nang mamalakad siya sa kanilang negosyo. Tuwang-tuwa naman si Tiffany at tila proud na girlfriend ito. Naka-outfit pa ito ng sports pero wala namang alam sa laro kahit bagay sa kanyang suot. Ano ba naman kasi ang modelo na kayang dalhin ng anumang suot? Nang matapos sila nag-anyaya ang isa sa mga nakalaro nila na mag-lunch. Kaso nag-alibay na si Erox na may gagawin pa. "Minsan lang naman mag-aya si Mr. Ching, tapos tatanggihan mo pa?" Tampong saan ni Tiffany. "Lagi kaming nagkakasabay kumain ni Mr. Ching sa pagkain. Baka di mo alam." Di na napigilang saan ni Erox. Masyado nang dumidikit sa kanya si Tiffany. Sa totoo lang ay naiinis na siya. Alam naman niyang may mga nakabantay na kamera sa paligid kahit exclusive ang lugar na yon. Magalang siyang nagpaalam sa mga kasamahan sila ni Richard. Pagkatapos ay umalis na. Wala na rin naisagot si Tiffany kaya napahiya na rin naman siya sa mga ito. Di na siya sumunod sa dalawa at nginitian ang mga naiwan bago siya umalis. Naiirita siya. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang siya iniiwasan ni Erox. Nakailang rejection na siya sa lalaki pero di niya pa rin maiwas-iwasan ito. Pinasusundo na nga niya ito simula kahapon. Kaya nga nakasunod siya sa golf pero wala pa rin nangyayari. Napahiya din siya. Malalaman ko rin ang dahilan kung bakit ang isang Tiffany Vargas ay iniiwas-iwasan mo. Hindi ka naman siguro bakla. Anito sa kanyang isip. Gagawin ang lahat, mapasakan niya lang ang lalaking pinakagusto niya. Samantala, inis na inis naman si Rosie nang bigla siyang singilin ni Elma mula sa kanyang pagkakautang. Lalo na at payday na nila. Kailangan ko rin yun, Rosie. Kaya I hope maibalik mo na sa akin yun. Aniya, narinig naman sila ng ilan nilang co-workers. Oh my God! Libre mo na sa akin yun. Coins lang yun, di ba? Alibay niya habang inaayos ang mga gamit na para makauwi. Coins lang sa'yo yung umabot ng 25,000? Hindi ako nagtrabaho dito para pagkagastusan ka. Lakas loob na saad ni Elma. Kailangan niya ng pumalag sa pang-aabuso ng kasama. Pinagpagura na naman niya kasi yun. Huminga ng malalim si Rosie na tila ba siya pang nagpipigil ng galit. Please, hinaharap mo naman ang boses mo. Not now, Elma. Babayaran kita. Kailangan ko pang maghulog para sa phone ko eh. Nagsalikop naman ang kamay ni Elma. Dapat kasi, binabawasan mo ang luho mo kung di mo naman carry. Anito, kinasama ng loob ni Rosie na sa pinagsabihan siya ni Elma. Okay, fine. Pero sa next month na ako magbabayad ng buo. Pairap niyang sabi. Pagkatapos, ay iniwan niya na si Elma na para bang siya pang may kasalanan sa paniningil nito. Wala nang nagawa si Elma kung hindi umuwi na lang. Wala siyang kaalam-alam na tinambangan na siya ni Rosie upang sundan. Hahanapan siya ng butas ng babae para makaganti rito at upang di na ito mabayaran. May sariling sasakyan si Elma, hindi sa kanya yun. Kung hindi, hinihiram lang niya yun kay Jelay, ang asawa ng ex-boyfriend niyang si Jacob, at ang tumulong sa kanya upang makatakas sa kanyang asawa. They have no feelings anymore at matagal na silang nakamove on sa isa't isa nung time na tulungan siya nito. May kaya naman sina Jacob kaya may sasakyan sila na hinihiram-hiram lang ni Elma para may pakitang mayaman siya. Yun nga lang, wala siyang kamalay-malay na madidiskubre ni Rosie ang kanyang sekreto na nagpapanggap lang siyang mayaman. Nang may parada ni Elma sa may kalakihang bahay ang sasakyan, ay nagpaalam ito sa mag-asawa. Kapag way lumabas na at sumakay sa isang tricycle. Kitang-kita ni Rosie na sumakay ito sa isang tricycle. Nanlalaking mata niya
at di magkandagagal sa paglabas sa kanyang iPhone na hindi pa fully paid upang ma-videohan ng si Elma. Pagkatapos ay inutusan ng taxi driver na sundan ng sinasakyan ni Elma. At doon, kitang-kita niya sa looban nito pumasok at hindi sisang subdivision. Ayaw man niyang sumunod roon dahil nababahuan siya sa lugar, pero gusto niyang makasigurong tama nga ang hinala niya. At nakumpirma nga niya nang makitang sinususian nito ang isang bulok na bahay. Napangisi siya sa kanyang nalaman. Kinabukasan ay nagbulong-bulungan ng mga katrabaho ni Elma nang makarating siya. Mukhang siya ang laman ng chismis nila. Nagtataka siyang tumingin sa kanila. Susubukan sana niyang magtanong sa mga ito, kaso agad siyang iniwasan ng mga yon. Sinubukan niyang tumingin sa group chat, kaso mukhang na-remove na rin siya roon ni Rosie. Kaya sigurado siyang may something fishy tungkol sa kanya. Sa tuwing tumitingin siya sa mga nagbubulungan, ay nag-iiba sila ng topic. Hanggang sa dumating na rin sa wakas si Rosie. Good morning, guys! Ang sarap talagang gumising na wala kang tinatago, no? Yung tipong wala kang tinatagong baho, di ba? Masiglang bati nito na may himig ng pasaring. Di kagaya ng iba na kung umasta mayaman. Yun naman pala, sa mabahong lugar nakatira. Dagdag pa nito. Di naman makatingin ng diretso si Elma sa mga kasama. Nagtipan na lang siya sa computer. Alam niyang mukhang nalaman na ng lahat kung anong klaseng buhay ang meron siya. Pero kahit na gano'n, ay pinilit pa rin niyang huwag magpa-apekto. Lalo na at hindi naman yun ang kanyang pinakasikreto. Siguro nga'y mas okay yun para di na niya kailangang magpanggap. Konting tiis na lang at makakaipon na siya ng kanyang panimulang negosyo. Isa pa, di na niya kailangang magpanggap na nakaka-afford siya ng kung ano-ano at magpautang na di na babayaran. Habang nakaupo siya, ay tinampakan na siya ng ilang kasamahan ng iuutos sa kanya. Aangal sana siya, kaso pati ang team leader nila ay nakiutos. Kamakailan lang kasi ay nag-resign ang yung baguhan kasi inalila nga nila, kaya wala na silang mautos-utusan. Imbis na makipag-argue, ay sinunod na lang niya ang mga yun. Thank you. Asar pa sasalamat pa ni Rosie na akala mo kung sino. Pinabili pa siya ng profe sa Starbucks. Nang dumating siya, ay nirelease na nga niya ito sa mga feeling co-workers niya, maliban kay Rosie. Nakataas ang kilay nito na nagtanong. Oh, saan yung akin? Yung 500 ba na pinadala mo? Ikinaltas ko na sa utang mo para mabawasan naman. Kesa naman sa ipang inom mo ng kape. May free coffee naman sa pastry area. Depensa niya na nagpatameme sa lahat. Slay! Di may iwasang maibulalas ng kanilang team leader. Nabagamat kagaya din ni na Rosie sa amoy, pero wala namang kinakampihan pagdating sa pakikipagbardagulan. May iba na palihim na napapatawa. Di ba sinabi ko naman sa'yo na next payday ako magbabayad? Bulyaw ni Rosie. Di nito maatim na napahiya siya sa mga kasamahan nang dahil lang sa mapagpanggap na mayaman na si Elma. Ako nga hindi nagsa-Starbucks na walang utang. Ikaw pa kaya? Isa pa, ikaw ngang may utang. Ikaw pang may ganang mangutos. Muli pa niyang banat. Di na nakaangal si Rosie, lalo nang tuluyang magtawanan ng mga katrabaho nila. Napakuyom na lang siya ng kamao dahil sa gigil. Dumakot ito sa kanyang wallet at nagmamadaling umalis upang siya nang bumili ng gusto niya. Gusto niyang ipamukha kay Elma na hindi siya magpapalit ng lifestyle just because of her. At bibili niyang anumang gusto niyang bilhin na hindi siya binabayaran. Napapahinga na lang ng malalim si Elma habang umuupo sa harap ng kanyang computer. Nang makalabas si Rosie, ay inis na inis itong nagsisipa sa kung saan-saan. Tila ba ang gustong-gusto niyang manakit, pero wala naman siyang magawa. Hanggang sa may lumapit sa kanyang babae. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ito. Can I talk to you in private? Paanyaya ng bagong dating kay Rosie. Di naman nakatanggi si Rosie. Nang makabalik nga ito, ay inihampas niya sa lamesa ni Elma ang bayad. Oh, ayan. Yan ang pinagpuputok ng butsi mo. Akala mo naman tatakasan ka. Pang-iinsulto nito habang nakangisi. Nagulat si Elma dahil alam niyang hindi nakakaipon ng babae. Pero ipinagsawalang bahala na lang niya yun. Ang mahalaga, nakuha niya ang tamang halaga ng utang ni Rosie. Masaya ka na? Pandidilat pa sa kanya ni Rosie na akala mo si Elma pang nagkautang na loob sa kanya. Naging busy si Eric sa mga kaganapan sa kumpanya, kaya di niya masyadong natutukan
ang kaganapan sa buhay ng kanyang asawa. Nakatanggap ng imbitasyon si Erox mula kay Tiffany. Kaarawan yun ng dalaga. Bilang kilala naman ng pamilya ng babae sa industriya, ay nakapag-imbita sila ng mga kilalang tao. Hindi lang si Erox de la Torre, kaya wala siyang mapagpilian kung hindi ang dumalo. Timing din naman yun sa'yo. Makakausap ng ibang kilalang tao sa event na yun. Anyang Richard ang bisitahin siya nito sa office. Maybe tama ka. Mukhang yun nga ang dapat kong isipin. Kahit ayaw ko naman talagang dumalo at magpakita sa babaeng yun. Sang-ayon nito. Kahit papano ay may dahilan siyang importante para maka-attend sa event na yun. Kinamusta ni Richard kung kailan bang magpapakita si Erox sa kanyang asawa. Pero walang plano si Erox. The last time na chinek niya ito sa kumpanyang pinagtatrabuhan ng asawa ay maayos naman ito. That was his first time na binisita niya ito para makita ito ng personal kahit hindi siya nagpapakita. Sa tamang panahon na, kung kailan hindi niya na ako ipagtatabuyan. Aniya na sumili ang lungkot sa kanyang muka. Sa kabilang banda ay nakatanggap ng paanyaya ang kumpanya ni Elma. Maraming nagulat dahil hindi nila inaasahan na ang Tiffany Vargas ay magpapaanyaya sa kanyang kaarawan mismo. Nakaramdam ng kaba si Alma. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman, gayong alam niyang nakikita ang dalawa. Kapag dumalo siya doon, ay may malaking posibilidad na makita niya ang kanyang asawa, kaya naisip niyang huwag dumalo. Anong rason at ba't naimbitahan ang kumpanya natin? Tanong ng isa sa mga kanilang katrabaho na nooy nagtataka rin. If you don't know, hundreds sa Vargas ang company natin, dahil nabili na rin nila to. Imagine kung gaano sila kayaman. May pakialam din pala si Miss Tiffany sa kanilang negosyo. Despite na ang pinili niya ay kagustuhan niyang maging modelo. Tila ba pagmamalaki pang saan ni Rosie? Para bang alam na alam ang pamilya Vargas? Ay akala ko ba naiinis ka doon dahil nagdi-date sila ng ultimate crush mong si Mr. Latorre? Isa sa mga nag-usisa sa kanya. Naitukod din lang ni Rosie ang mga palad sa kanyang baba habang tila nakatingin sa kawalan. Ayos lang yon. Basta mapunta siya sa napakaganda, mayaman at sikat na si Miss Tiffany. Ang mahalaga, napaka-deserving na babae siya mapunta. At hindi sa kagaya ng iba dyan na dukha na nga, nakuha pang magpanggap na mayaman. Puri pa nito sa dating kinaiinisan, sabay pasaring kay Elma. Hindi nilang pinatulan ni Elma ang mga pasaring sa kanya. Mas tumatakbo sa kanyang isip ang magiging alibay upang hindi maka-attend. Nag-announce na ang manager nila na sa Sunday na ang event and everyone should be there since isa yun sa pinakamahalaga at pinakamalaking event na magbibigay ng recognition sa kanila. Kumbaga, first time in history ito magaganap. Especially you, Elma. Isa ka sa mga pinakamagaling dito. Kaya hindi ka pwedeng mawala doon. Lalo na't malapit ka na rin ma-promote. Baling sa kanya ng kanilang team leader. Umabot sa mag-asawa ang balita, kaya pati sila ay nag-alala kay Elma. Magdahilan ka na lang na may sakit ka. Ani Jacob. Hindi pwede. Susunduin ako mismo ng team leader namin. Kaya paano kung magpapanggap na may sakit? Tugon niya. Ipanalangin nilang natin na sana wag pumunta si Erox. Pakli naman ni Jalay. Wala na nga siyang magiging choice kung hindi ang umasang wag makita si Erox. Dumating ang araw ng linggo. Sobrang excited ang mga employee ng IV company dahil napasali sila sa malaking event. Pati sila'y makikita na rin sa media. Hindi na nakiiwas si Alma dahil sinundo na nga talaga siya ng kanilang team leader kasama si Rosie. Para bang naninigurado silang makakasama talaga siya sa event. Nakasuot lang naman siya ng mint green na off-shoulder kaya kitang makinis at maputi niyang balat. Simple lang ang makeup nito pero litaw pa rin ang kagandahan ni Alma. Same pa rin ang mga makeup look niya kapag nag-o-office siya upang di maka-attract ng mata. Ang pinagkaiba nga lang ay ang pagsuot nito ng gown. Bakat rin naman kasi ang hubog ng kanyang katawan. Hindi naman kasi po pwedeng masyadong simplihan ang ganap sa katawan niya. Baka mas lalo siyang pagtinginan ng ganon. In fairness, kahit anong suot mo bumabagay sa'yo. Kahit papaano'y puri sa kanya ng kanyang team leader. Di may iwasang mapairap ni Rosie kay Elma. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit sumabay pa talaga ito sa kanila kahit ayaw siya nitong makita. Hindi na lang sila nag-imikan hanggang sa dumating sila sa Valenzuela kung saan magaganap ang event sa mismong mansyon ng mga Vargas. Gustong mapanganga ni Rosie sa laki ng bahay. Napaka-elegante at talaga namang halatang mamahali ng mga furniture doon. Bago sila makapasok
ay dadaan muna sila sa mga bodyguards. Parang napaka-imposible na isa sila sa nakaapak doon. May mga media rin na kumukuha ng larawan sa labas, kaya todo iwas si Elma. Hindi alam kung paano tatakpan ng kanyang mukha, kaya nakaluko na lang siya ng maigi. Gusto niyang magsisi kung bakit di siya nag-effort gumawa ng paraan para di maka-attend dito. Kung paano naging alagada si Alma, ay siya namang todo post ni Rosie sa camera na para bang artista. Malapad ang kanyang ngiti upang maging maganda ang kuha sa kanya kapag lumabas sa balita ang mga video. Nang makapasok sila, ay di maiwasan ni Rosie ilibot ang kanyang tingin. Lalo na at napakalaki ng baluwagan ng mansyon ni Tiffany Vargas. Hindi alam ni Rosie kung anong tunay na motibo ng modelo kay Elma at kung bakit ito gustong ipahiya sa lahat. Hindi kasi niya alam kung paano ito naging konektado sa kanya. Pero dahil pakiramdam niya ay may atraso sa kanya si Elma kahit wala naman, ay binayaran naman siya ni Tiffany ng malaking halaga at wala na siyang pake kung mapahamak man ito. Kaya binulgar niya lahat ng nalalaman tungkol sa babae. Lalo na ang pagpapanggap nitong mayaman para lang makapanloko. Kahit sa totoo lang, ay wala naman talaga itong niloko. Excited na excited si Tiffany habang inaayusan siya. Gusto niyang lahat ng matay nasa kanya. Dapat sa kanya lang ang spotlight, maging ang atensyon ni Erox. Gusto niyang ipamukha sa lalaki ng babaeng palihim niyang natitibukan ay isa palang social climber, mapagpanggap at peke. Tiningnan niya ang picture ni Elma na nakakupit niya mismo sa office ni Erox. Hindi niya alam kung bakit may mga picture ang babae sa lalaking nagugustuhan niya. Mga palihim na kuha. Kaya alam niyang pinapasundan niya ni Erox. At mas nakumpirma niya yon nang minsang sundan niyang sasakyan ito papunta sa Ivy Company. At sa kamalas-malasan nga ng Elma ay under sa family business nila ang kumpanyang yon. Para bang naramdaman niyang pumapanig sa kanyang pagkakataon kaya madali lang niyang masisiraan ng babae. Nalamukos niya ang picture na hawak niya nang mapagtanto niyang sa ganoon pa talagang babae nagkagusto si Erox. Napaisip siya kung anong meron sa babaeng yun. No further investigation ang ginawa niya. Ang mahalaga sa kanya, maipahiya niya ang babaeng yun sa mismong birthday niya. Parang kinakabahan ako sa pagpunta natin dun Ani Erox habang nagdadrive kasama si Richard. Kalma lang pare, masyado ka kasi nag-iisip ng mga negatibong bagay Paniniguro naman sa kanya ni Richard. Di niya mawari ang kanyang kutob. Hindi pa man siya nagkakamali kapag may kakaiba siyang nararamdaman. Pero pinilit pa rin niyang iwaglit yun sa kanyang isipan. Nang makarating sila sa event, ay may napansin na siya kagad. Pamilyar sa kanyang ilang invited doon. Mga co-workers yun ng kanyang asawa. May isa pa doon na laging kasama ni Elma noon. Nanlalaki ang mga mata ng babae nang dumako ang mata nito sa kanya at walang hiyang-hiyang lumapit sa kanya. Hawak nito ang kanyang phone at nag-asa kanya kung pwede ba siyang magpa-picture rito. Nailang naman si Erox. Akma sana siyang magsasalita nang may humila sa braso ng babae. Pwede ba? Ilugar mo naman yung karotan mo. Nasa special event tayo. Inis na wika ng lalaking halatang binabae. Humingi pa ito ng dispensa kay Erox dahil sa ginawa ng kasama. Tumangon na lang din si Erox. He's not there para magpa-picture sa random people na hindi naman siya influencer o celebrity para idolohin. After that, ay hinanap ng mata niya si Alma. Kaso hindi niya makita ang asawa. Mukhang expected na nito na dadalo siya kaya nabalitaan nga niyang na-link ito sa modelo. But despite of that, ay umaasa siyang makita ito. Pero may bahagi sa utak niya kung paanong naimbitahan ng mga taga-Ivy sa event ni Tiffany. Mga kilalang tao lang ang naroon at pili lang talagang inibitahan para hindi crowded sa lugar at elegante pa rin tingnan. Doon na siya nag-isip ng kakaiba. Samantala, halos magkanda tisod-tisod na si Alma sa pagpunta sa comfort room nang matanawan niya ang pagdating ng asawa. Grabe ang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Unexpected yung extreme ng kanyang kaba nang muli itong makita. Kagaya pa rin ng dati. Tall, handsome, at masyadong seryoso kaya nag-uumapaw ang appeal nito. Pero the fact na natroma siya sa huli nilang pagsasama, alam niyang magkakaroon ng malalang confrontation sa pagitan nila. Mabilis niyang kinandado ang cubicle nang makapasok. Habol ang kanyang hininga habang sapo ang kanyang dibdib. This can't be. Kailangan kong makaalis rito bago pa ako makita ng asawa ko. Saad niya sa kanyang isip. Pinakalma muna niyang kanyang sarili. Kailangan niya mag-isip ng maayos sa mga ganitong sitwasyon
Kagaya ng dati, tatakasan niya ito. Pagkatapos ay magre-resign na siya sa kanyang trabaho. Wala na siyang pakialam kung di niya abutan ng promotion. Basta ang mahalaga ay makalayo siya kay Erox. Nang marinig nang nagsimula ng event, ay kinatok na siya ni Rosie sa CR. Alma, hindi ka pa ba tapos dyan? Hinahanap ka na ni Sir Edwin. Kailangan daw magkakasama tayo. Inis na tawag sa kanya ng babae. Nakaramdam naman ng inis si Alma. Gusto niyang magdabog, kaso nagpigil siya. Inayos muna niya ang sarili, pagkatapos ay lumabas na. Ngunit hindi niya inabutan ng babae sa labas, ay iniwan na pala siya nito. Ay, nakakabalas naman ng babaeng yun. Naibulalas niya. Nag-announce ng MC sa paglabas ng main character ng gabi na si Tiffany. Maraming nagpalakpakan sa pag-stand out ng babae. Grabe yung ganda nito. Naka-navy blue na halos bakat ang kanyang katawan. Umiilaw pa yon dahil sa mga beadings na maliliit na halatang ginugulan ng ilang buwan upang maikabit yun sa gown. Animoy nagmamodel pa rin ito sa sarili nitong karawan. Ngunit, hindi yun nakuhang atensyon ni Erox. Maligalig ang ulo ng lalaki na tila ba hinahanap ng mga mata nito ang asawa. Nang makita ang grupo ng mga taga-IV, ay may napansin siyang babaeng nakapwesto sa likod nila. Maging ang pwesto ng babae ay nakatalikod kung saan siya nakapwesto. Halatang nagtatago. Alam niyang si Alma yun dahil sa kurba ng kanyang likod. Kilalang kilala niya ang likod ng asawa, kaya wala talaga itong maitatago sa kanya. Napangiti siya. Doon lang siya nakapag-focus sa stage kung saan magsispeech si Tiffany. Nang magdako ang tingin niya doon ay nakatitig pala sa kanyang babae. Bumakat ang malapad itong ngiti sa kanya. Tipid naman siyang gumanti ng ngiti rito. Ayaw niyang umasa ang babae sa kanya. Nagsimula lang magpasalamat sa mga dumalo at sa mga taong sumusuporta sa kanya. Lalong-lalo na sa lalaking nagbibigay inspirasyon sa kanya. To the man who's always there for me, thank you so much. Saad nito na di man binanggit ang pangalan ni Erox ay sa kanya naman ito nakatingin. Tila ba they don't know about us ang atake para may spice ang dating nito. Napaiwas naman ang tingin si Erox, sabay lagok sa wine na nakalapag sa lamesa. Dinig niyang mga kinikilig na tao na tila ba nagpapahiwatig na alam nilang si Erox ang tinutukoy ni Tiffany. Tinapik naman ni Richard sa balikat si Erox nang mapansin ang pagiging discomfort nito. Ayos lang ako. Saad ni Erox. Pagkatapos ay tumingin ito kung nasaan nakaupo si Alma. Hindi naman yung nakatakas sa paningin ni Tiffany, kaya di niya pinatagal ang kanyang plano dahil sa sobrang selos. And to the IV employees, I also thank you for coming here. I'm not into our business but my late grandfather owns that. Kaya sa lahat ng magagaling na workers dyan, lalo na ang soon to be promoted na si Miss Alma Corrales, na kahit na mayaman na ito mas minabuti niyang maglingkod sa trabaho niya. Ani niya na tinawag pa ito sa stage upang ibigay ang mic. Nagulat si Alma sa pagtawag sa kanya. Hindi siya nakapag-react kaagad. Pati si Erox at Richard ay nagulat din. Mukhang nasisense niya na may alam si Tiffany tungkol sa kanyang asawa, kaya di na siya nag-aksaya ng panahon. At siya na ang umakyat sa stage kapag Wai kinuha ang mic. Naiintindihan naman yun ni Richard. Bago kasi tumayo si Erox, ay binilinan niya na itong ilayo doon ng asawa. Would you mind to present you my gift as for your special day? Diretsong saan ni Erox. Nanlalaki naman ang mga mata ni Tiffany sa biglaang paglapit sa kanya ng lalaki. Wala sa sariling napatango siya. Inilibas niya ang inihandang gift na kanina pa nakabulsa. Isa yung alahas na alam niyang gusto ng babae. Dapat ay iaabot lang niya iyon sa kanya. Kaso nga lang, nang dahil sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang asawa, ay wala siyang choice kung hindi magkunwaring may sorpresa para sa modelo. I know you've been wanting this, so I bought this for you as a present. I hope you'll appreciate my gift. Happy birthday. Bati nito sabay abot sa babae na nagpaiyak sa modelo. Nakala mo naman, napaka-special niya. Nang buksan niya yun sa harap ng lahat, ay isa yung necklace na nagmula pa sa mamahaling brand. Nilabas yun ni Tiffany upang makita ng lahat. Nang makita ni Erox na nailabas na ni Richard si Alma, ay nabunutan na ito ng tinik sa kanyang dibdib. Iaabot na sana ni Tiffany ang kwintas upang si Erox na mismong magsusuot nito sa kanya, kaso nag-excuse ng lalaki sa modelo. Alam niyang mabibigyan yun ng meaning kapag siya pa mismo magsuot nun sa babae. Kaya kahit ano pang maging tingin ng iba,
ay wala na siyang pake. Tutal, ang babae lang naman ang sumisiksik sa kanyang sarili. Isa pa, may pakiramdam talaga siya na ipapahamak niya ang kanyang asawa, kaya dapat lang naunahan niya ito. Dumiretso na ito sa paglabas na tila ba may hinahabol na emergency. Hinabol naman siya ng tingin ng mga tao doon na para bang sila pang napapahiya sa pagtanggi nito kay Tiffany. Kaya ang nangyaring pamamahiya sana sa babaeng nagustuhan ni Aerox ay tila ba nabaligtad pa kay Tiffany. Gusto niyang matunaw sa kinatatayuan dahil sa sobrang hiya, lalo na at sa marami pang tao. Sa mahalagang gabi ng kanyang buhay, sa mismong kaarawan niya. Hindi naman makapaniwala si Elmang ihatid siya ng sopistigadong lalaki sa labas. Tila ba sinagip siya nito mula sa kapahamakan. "Are you alright?" Ngunit umiling siya upang makaalis. "Kanina pa ako nahihilo at gusto ko nang umuwi." Pagdadahilan niya, napakamot na lang sa ulo si Richard. Hindi niya alam ang gagawin dahil di rin naman siya kilala ni Elma. Ang alam niya ay at the right time, magpapakita sa kanya si Aerox, kaya kinuha niya ito ng taxi para makauwi. Agad na nagpasalamat si Elma at umalis na. Sakto namang pag-alis ng taxi ay siyang pagdating ni Aerox. "Nasaan siya?" "Nakaalis na. Sabi niya nahihilo siya kanina." "Ano ka ba? Sinabi lang niya yun para makaalis dito. Alam mo namang tinatakasan niya ako eh." "Aba malay ko. Isa pa, akala ko ba saka na magpapakita sa kanya? Ba't tila nag-ibang ihip ng hangin?" Kantsaw ni Richard. "Hindi na magandang kutob ko. Mukhang manalaman na si Tiffany tungkol kay Elma. Natatakot ako na baka mapahamak na siya." "Push mo yan, buddy. Mag-reunite na kasi kayo." "Magre-reunite na po, Doktor." Kantsaw naman ni Aerox na tila natauhan siya sa sitwasyon na ng dalawa ni Elma. Dapat nga siguro, kailangan niya nang ipadama sa asawa na mahal talaga niya ito at hindi lang basta negosyable at parental. Habang tumatagal kasi, ay may nahahalungkat sa buhay nila. Baka yun pang ikakapahamak ng kanyang asawa. Kinabukasan ay naging laman ng usapan ng tungkol sa nangyaring pag-alis ni Aerox sa event after magbigay ng present. Pati ang pagkapahiya ni Tiffany pagkatapos siyang tanggihan na isuot sa kanyang pintas. Hindi masyadong naging usapan ang pagkawala ni Elma dahil natabunan yon nang naunsyami ang pagtawag ng modelo sa kanya. Di tuloy naging highlight, mas natuon ang kanilang atensyon sa modelo. Bakit kaya umalis si Aerox? Mukhang hindi naman talaga siya interesado kay Miss Tiffany. Confirmation yon na dilulo lang talaga si Miss Tiffany na may gusto si Sir Latorre sa kanya. Pamumulatan ng mga katrabaho ni Elma sa modelo. Umagang-umaga kasi ay natipon na naman ang mga marites ng Ivy. Hindi talaga nakaligtas ang pambabatikos nila sa apo ng may-ari ng kanilang kumpanya. Tawanan sila na akala mo hindi na-excite nang ibitahan sila sa birthday party. Pero in fairness, sino namang hindi mababali sa kagwapuhan ni Sir Aerox? Di ko rin masisisi si Miss Tiffany. Pakli naman ni Rosie na halatang na starstruck talaga kay Aerox. Agad namang sumang-ayon ng iba na tila na in love rin sa lalaki. Pero yun nga lang, di sila umaasa dahil hindi ito ma-reach. Yung iba ay nagtanong kung bakit hindi pa ito nag-aasawa, gayong nasa kanya naman ang lahat. Maybe ako pang hinihintay niya? Dilulo ni Rosie na inismira ng lahat. Natahimik na lang sila nang sitahin sila ng kanilang team leader na kadarating lan. "Tigil-tigilan nyo na yan. Kaya aga-aga puro chismisa na kayo sa apo ng may-ari ng kumpanya natin." "Teka, nasaan si Alma? Kanina pa siya hinahanap ni boss." Tanong ng kanilang team leader. "Hindi namin alam. Di ba nilabas siya ng lalaki kagabi?" "OMG, baka may sugar daddy." "This is not a joke time. Kung hindi mo alam, sabihin mong hindi mo alam. Hindi yung kung ano-anong inilalagdag mo." Pambabara sa kanya ng team leader. Inirapan lang siya ni Rosie nang talikuran siya ng TL nila. "Oh, ayun na pala si Miss Pretender." Tawag ni Rosie sa TL nang pumasok si Elma. Nagmamadali namang pumasok si Alma sa office nang magpaalam sana. Kaso, hindi siya pinayagan dahil magpo-promote na nga ito. Isa pa, wala itong valid reason for resignation. Hindi naman niya po pwedeng sabihing binubuli siya dahil ayaw niyang maging reason yun sa pag-alis. Magmumukha siyang loser pag ganun. Nagpapatalo siya sa mga taong walang katuturan sa bagay. Kaya wala siyang magawa kung hindi manatili roon. Wala siyang kamalay-malay na darating doon si Tiffany that day upang gumanti. Kay Elma niya ibumutong ang galit niya dahil sa pagkapahiya niya kagabi. Kaya kinahapunan ay dumating nga siya.
Muling nagulat ang mga trabahante nang makitang appearance ng babae. Kagaya nga ng dati, she looks stunning. Maraming bumati sa kanya as well as nagpa-picture. Para sa pagpapakitang tao ay pumayag siya. Hanggang sa madako ang tingin niya kay Elma na walang balak lumapit sa kanya. Mas lalo tuloy siyang nainis dahil di man lang siya nito iniidolo at tila ba wala lang sa kanyang fame at appearance niya. Dapat nakikita nito sa mga mata niya ang inggit at paghahangad na sanay siya ang naging Tiffany Vargas. Hi, Elma! Siya nang unang pumansin sa babae. Sa pagbabaka sakaling nahihiya ito at siyang magbukang approachable, kaso hindi. Hi! Sagot ni Elma, ni hindi nag-ask kung pwede rin ba siyang magpa-picture sa kanya. As far as I know, mayaman ka, pero mas pinili mong manatiling magtrabaho dito? Di nakaimik si Elma at di alam kung paanong sasabihin na ordinaryong tao lang siya. Well, ano pala ang trabaho ng parents mo? Saan ka nakatira? Anong business ang pinapalakad nyo? Pero yumuko lang si Elma. Ay, ma'am, nakikihiram lang yan ng sasakyan. Yung bahay na tinuro niyo sa amin. Iba palang nagmamay-ari. She pretended to be rich, where in fact, she's a normal person. Sabad ni Rosie na parang ka-close ni Tiffany. Natutok naman ng modelo ang kanyang bibig at kunwari nagulat sa nalaman. Kasabay nun ay ang palihim na pagngiti. Nakagat naman ni Rosie ang kanyang bibig dahil sa pagpigil ng kanyang ngiti. Samantala, patungo naman si Erok sa loob ng Ivy nang marinig niyang kinakausap ni Tiffany ang kanyang asawa. Narinig na lahat ng sinabi nito, pati ang pamamahiya ng kanyang katrabaho. Napagtawanan tuloy ang kanyang asawa. Lalabas na sana siya nang marinig ng magsalita ang asawa niya. You know why did I pretend? Kasi dito, pag di ka angat, pagkakaisahan ka, pag di ka kalivel ang pagiging social climber nila, aalilain ka nila dito, pagkakaisahan ka nila. Para naman magkaroon ako kahit papano ng peace of mind, nakisabay ako. Para naman walang nanggugulo sa akin. Ngayong alam nyo ng katayuan ng buhay ko, ako nang kusang aalis. Pugad to ng mapangmataas. Kahit pare-pareho lang naman kami ritong alipin ng kumpanya. Ayan si Rosie ang dapat ma-promote. Matagal na yun dito, kaso di pa nakakatikim ng promotion. Pero kagaya naming nagsisipag, kusang aalis na sa kagaya niya. Pagpalag ni Elma, hindi na nito napigilang ilabas ang saloobin, lalo na at nasa tama naman siya. Hindi niya hahayaang apak-apakan lang siya ng mga yun. Para namang sinampal lahat dahil sa katotohanang sinabi ni Elma. Pero hindi si Rosie na nananatiling matigas ang mukha. Anong sinabi mo? So kasalanan pa namin kung bakit nanloko ka? Ano to? Victim blaming? Di namin kasalanan ang pagiging dukha mo at nakikisabay ka sa lifestyle namin. Di napigilang bulyaw ni Rosie. Nanggagalaiti siya sa pagre-real talk ni Elma. Para namang natutuwa si Tiffany sa pag-aaway ng dalawa at gusto talagang madiin si Elma. Look, Elma, you shouldn't bother by anyone else here. You don't need to pretend para lang magustuhan ng lahat. Panggagaslight pa ni Tiffany without understanding the side of Elma. True, ang sabihin mo, enggitera at filingera ka lang. Dahil pinagtutunungan na ang asawa ni Erox ay lumabas na siya. Natuon lahat ang atensyon sa kanya. Erox! Naibulalas si Tiffany. Agad siyang sinalubong ng babae, kaso iniwasan siya ni Erox. Dumiretso ito kay Elma na noon tudo talikod na para bang kaya nitong pagtaguan ulit ang asawa. Still hiding, Mrs. Latore? Malakas na tawag ni Erox sa asawa. Napasinghap ang lahat sa pagtawag ni Erox kay Elma ng Mrs. Latore. Maging si Tiffany ay pinagsalubungan ng kilay dahil sa narinig. Parang gusto niyang ipariwan ang sinabi ni Erox. Hindi pa rin humarap si Elma, kaya niyakap na lang siya ni Erox patalikod na pagdilat naman ng mata ang lahat. Please, come back my wife. Aniya. Parang gustong mahimatay ni Rosie at Tiffany sa narinig. Wife? Are you insane, Erox? Di na nakapagpigil si Tiffany at nakailam na. Haharap sana si Erox upang sagutin ng modelo, kasi si Elma ang sumagot sa babae dahil sumusobra na ito. Oo, asawa niya ako. Pero never kong ipinangalandakan na isa akong Latore. Kasi dito mo talaga makikita kung sinong totoong may mabuting puso at hindi. Kung sinong may respeto sa kapwa at hindi. Saad ni Alma. Sa tagal ng pagbabantay ko sa asawa ko, I know who's fake and who's not. Sayang ka, Miss Vargas. Instead na mag-focus ka sa karir mo, mas inuna mo pang mamahiya.
Ikaw naman, miss. Tukoy niya kay Rosie. Akala ko kaibigan ka ng asawa ko. Manggagamit ka naman pala. Pinagkanulo mo pa kahit natatakbuhan mo kapag di ka nagbabayad. Panunumbat nito. Napayuko na lang siya sa pagkapahiya. Hindi niya na kayang sumagot kay Mr. Latore. Parang doon na siya natauhan. Isang malaking sampal yun sa kagaya niya. Lalo na at ang asawa pa nitong inapak-apakan. Naisip niyang baka social experiment lang na mag-asawa na makikisalamuha sa mga workers ang asawa niya upang maobserbahan ang mga kagaya nila. Hindi niya inaasahan na isa siya sa mga matitimbog kaya nilunok niya lahat ng hiya at lumuhod kay Alma. Mrs. Latore, please, patawarin niyo na po ako. Promise po magbabago na po ako. Hindi ko nagagawa ng mga ginagawa ko sa iyo. Manikluhod ni Rosie. Nabigla naman si Alma sa ginawa ng dating kaibigan. Hindi niya ine-expect na hindi magdadalawang isip na luhuran siya ni Rosie. Ngi sa hinagap ay di niya naisip na may luluhod sa kanya. Isa pa, di rin naman niya itinuturing ang sarili na isang Latore at mayaman. Sinakyan niya lang sinabi ni Erox at nakalimutan na tinataguan na niyang asawa dahil sa sobrang inis. Tumayo ka na. Di mo naman kailangan baguhin kung anong gusto mo sa buhay. Basta wala kang inaapakang tao. At higit sa lahat, huwag kang manlalamang para matustusan ng luho mo. Pagkatapos hinawakan sa balikat si Rosie tinayo. Maraming humingi ng pasensya kay Alma, lahat sila natauhan sa kanilang pinagagawa. Lalo pa at isang Latore ang napagkaisahan nila. Naspilda tituloy ang baho ng mga workers ng Ivy. Habang humingi ng tawad ang lahat, ay umalis naman si Tiffany. Hindi niya matanggap na asawa pala ni Erox ang simpleng babaeng yun. Wala siyang nabalitaan na ikinasalang lalaki, kaya paanong may asawa na pala ito? Baka palabas lang nila yun. Hindi siya makakapayag na sa ganong babae lang mapupunta si Erox. Kaya naman, nagplano siya ng masama. Sa kabilang banda, sinama ni Erox ang asawa. Di naman nagmatigas si Alma lalo na nang tumawag ang kanyang magulang. Doon lang din nag-sing-in sa kanya ang pagkamiss niya sa mga yun. Ayaw niyang tuluyang maging selfish. Isa pa, iba ng aura sa kanya ni Erox. Hindi kagaya noong huling araw na tinakasan nito sa sasakyan. Maaliwalas ang aura nito at malumani ring magsalita sa kanya. I'm sorry kung tinakasan kita noon at pinagtaguan ng mahigit 1 taon. Hinayaan na lang kita noon. Aminado naman akong nagalit ako noon eh. Isa pa, matagal ko nang alam kung saan ka naroroon. Di ko lang pinaparamdam sa'yo para magawa mong gusto mo. Kung ganon, bakit di mo sinabi ka agad? I mean, our marriage is not about our parents' decision. It's mine. Matagal na kitang nagustuhan since the day I saw you. Kaso, di mo ako nakilala noon. Ako ang dapat manghingi ng sorry for not courting you. Minadali ko ang lahat. Nag-init at pinamulhan tuloy ng mukha si Alma sa mga narinig. How come ng isang Erox Latore ay natipuhan pala siya? Akala niya ay arranged marriage lang ang lahat. Halos 4 na araw na ang lumipas at tila ba bagong kasalang dalawa. Naiilang sila sa isa't isa matapos aminin ni Erox ang katotohanang mahal niyang babae. 4 na araw na nawala si Erox sa kanilang bahay dahil sa kanyang business trip. Pero kahit na ganun pa man kabisi ang schedule nito, di niya nakakaligtaang tumawag or makipag-video call kay Alma upang kamustahin ito. At upang tanungin kung anong gusto nito kapag nadadako siya sa mga pamilihan. Sa Thailand kasi na-held ang business trip niya. Di maiwasang kiligin ni Alma kahit papano sa pag-aalala ng asawa sa kanya. Di niya nakita yun noon na sobra pala itong nag-care sa kanya. Kaya anong araw na pauwi na ito ay tinanong niya na ang mga biyanan niya kung ano bang gusto nitong mga pagkain. Di magkandogaga si Alma sa mga pagluluto. Isa sa mga gusto ni Erox ay kare-kare. Alam niyang specialty yun ni Jalay, kaya tinawagan niya ang kaibigan upang magpatulong sa pagluto noon. Hay nako, akala ko ba ayaw mo sa asawa mo? Bakit ngayon halos magkanda paso-paso ka na dyan sa pagluluto para sa kanya? Kantsaw ni Jalay sa kaibigan habang pinapanood na magluto si Alma. Shut up! Sabihin mo na ang next na gagawin ko. Nagkatawanan lang si Jacob at Jalay kay Alma. Parang sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Natutuwa sila dahil sa wakas naging maayos na sila. Oh, tapos na? Susunod na araw na kami tatawag ah. Alams na, honeymoon session nyo yan. We're looking forward to magiging inaanak namin. Saan naman ni Jacob? Hey, I said shut up! Bulyaw ni Elma dahil sa hiya. Kapag kuwa'y pinatayan na sila ng tawag, dahil baka saan pa mapunta ang kanilang usapan. Kabado na nga siya sa pagsalubong sa asawa. Tapos, dinagdagan pa nila. Nang dumating nga si Erox sa kanilang kondo,
ay nagulat siya sa dami ng kanilang handa. Good evening! Ginabi ka masyado. Pasensya na kung di kita nasundo sa airport ha. Pagsalubong sa kanya ni Alma sa pintuan, pero habang sinasabi niya yon ay di siya makatingin sa asawa at tila ba nahihiya pa. Kinuha niya ang mga dalo nito pero bigla na siyang niyakap ni Erox patalikod. I missed you. Malambing na saad ni Erox. Halos dumagundong ang puso ni Alma sa narinig. Tila ba ngayon lang niya naramdaman kung gaano kalambing ang asawa. Lalo na nung hinalikan siya nito sa batok. Unti-unti naging komportable siya rito. Namiss mo ba ako? Huminga ng malalim si Alma upang mag-ipon ng lakas ng loob. Pagkatapos ay humarap ito sa asawa at niyakap ito pabalik. Oo, namiss din kita. Naging maayos ang pagsasama ng dalawa. Hindi kaagad na isa publiko ni Erox ang asawa since ayaw niya itong na-e-expose. Nang magkaroon ng family gathering ay halos magsuka na si Jelay. Jacob, pati ng mga magulang ni Erox sa sobrang kaswitan ng dalawa. Para bang ayaw bumitaw ng bawat isa sa isa't isa. Oh, ubusin niyo na yung pagkain ninyo. Kanina pa kayo naglalampungan dyan. Hayaan niyo na tita. Mukhang di pa tapos ang honeymoon session nilang dalawa. Dapat sa next week na tayo nag-gather. Pakli naman ni Jelay. Nagtawanan naman ang lahat dahil sa pangangantsaw ng mag-asawa. Tatakas-takas ang asawa ko tapos ngayon, halos ayaw akong bitawan. Honey! Inis na saway ni Alma. Pagkatapos, ay sinubsubang mukha sa dibdib ng asawa. Mas lalo tuloy silang nagkatawanan. Isang buwan ang lumipas, umagang umaga, subalit napakalikot ni Erox kung saan-saan dumadapo ang kanyang kamay. Hep hep! Bawal muna! Bakit? May red moon ka ba? Bumangon si Alma, pagkatapos ay may pinahawak sa asawa. 3 bagay na napamulat sa mata niya. Nang tingnan niya kung ano yon, ay napadilat pa siya lalo. Nagkusot pa siya ng mata at tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Magkakababy na tayo? Oo, kaya bawal mo na yung gusto mo. Hindi pa siya makapit, okay? Pwede naman siguro to. Gustong mahimatay ni Alma dahil mukhang hindi talaga magpapapigil ang asawa. Gagawa at gagawa talaga ito ng paraan para maipakita ang pananabik nito sa kanya. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang pagbigyan nito. Nang babalitaan naman ni Tiffany buntis ng asawa ni Erox, ay plinano niyang ipadukot si Alma. Halos mabaliw-baliw na siya dahil di niya matanggap na di niya mapaghiwalay ang dalawa. Kung ano-anong inimbento niyang kwento, kung anong meron sa kanilang dalaw ni Erox sa media, na kesyo, lumalabas sila, at kung ano-ano pa nang wala namang patunay. Isa pa, ni minsan ay di nakita ang dalawang lumabas man lang na magkasama. Parang nawawalan ito ng credibility dahil sa mga kasinungalingan niya at tila ba nawawalan sa sarili. Hanggang sa tuloy na nga nasirang imahe ni Tiffany nang i-anunsyo ni Erox tungkol sa pagbubuntis ng kanyang asawa. Nagwala si Tiffany at kung ano-anong pinagsisabi nito na kesyo, papatayin niya si Alma. Nasa kanya lang dapat si Erox dahil sila naman talaga. Cancel selos ka na niyan. Wala tagang meron sa amin ni Tiffany. Kita mo naman kung ano-ano nalang pinagsasabi niya. Oo na, dapat akin ka lang. Kaya sa susunod, huwag mo na akong takasan kasi sa'yo lang ako. Masuyong sabi ni Erox nang muling nagpangiti kay Alma. Dagdagan mo ng maraming baby tong tiyan ko para malaman nila na ako lang pinanggigigilan mo. Utos ni Alma na kinatawa naman ni Erox. Yes, ma'am. Anito na sumaludo pa. Dito na nga nagtatapos ang magandang kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe po sa aming channel. Maraming salamat!